Magandang gabi mga kapuso, narito pa rin tayo sa review and recap ng episode 34 ng Asawa ng Asawa Ko. Nadatnan nga nila na wala nang malay itong si Shaira. Sabi naman ni Christy, tatawag daw siya ng ambulansya, ngunit sabi naman ni Leslie, huli na rawan lahat kaya kinakailangan dali na agad nila sa ospital si Shaira at binuhat na nga ito ni Jeff saka ni Jordan. At pagkatapos sinisisi ni Leslie itong si Jordan dahil nga siya nga may kasalanan kung bakit nag-suicide yung kanyang best friend. Nagsisisihan sila ngayon. At pagkatapos sabi naman ni Jordan hindi naman niya ginusto yung nangyari. At syempre kinakailangan na nga nilang escortan ng security kasi hindi sila pwedeng sumama sa loob. Kahit gusto man ni Jeff na sumama sila sa loob at makita ang kalagayan ni Shaira, bawal talaga kaya i-update na lang daw sila ng nurse. Ngayon sabi naman ni Leslie kasalanan niyo pong dalawa. Hindi nyo man lang inisip, naging insensitive kayo. Yung kalagayan ng best friend ko, kayong dahilan ko baka siya nagpakamatay. Sabi naman ni Jordan, wala namang may ginusto mangyari nito. Bigla na lamang sumabat itong si Jeff, sabi niya tama si Leslie. Hindi nyo man lang inisip yung kalagayan ni Shaira, napaka-selfish ninyo. Dumepensa na rin itong si Christy, sabi niya, hindi naman namin ito kagustuhan. Hindi naman namin alam na ganito ang mangyayari, na magpapakamatay siya. Natutuhanin niya yung sinabi niya. So syempre nagsisihan na talaga sila. At dumating na nga tong doktor. Sabi niya kailangan pa raw i-monitor ang katawan nga ng pasyente within 24 hours kasi nga hindi naging maganda ang kalagayan nito. At tinanong niya nung una kung sino ba yung asawa. Napagkamalan nga niya na si Jeff yung husband. Sabi naman ni Jordan, ako po ang asawa. Kailangan po muna natin mag-usap sa loob, Mr. Manansala. At syempre sobrang seryoso ng case na to kaya kailangan nila magkausap ng masinsinan. So suggest ng doktor, kailangan niya rin mag-undergo ng assessment from psychiatrist kasi protocol ito ng hospital. So sabi naman ni Jordan, susundin po namin yung gusto ninyo. At pagkatapos nagdarasal nga itong si Jordan, nananalangin siya na sana maging okay nga itong si Shaira kasi nga nagigilty sila parehas ni Christy dahil nga sa nangyari. Kumbaga inukol nila yung oras nila na sila ng dalawa. Pinabayaan nila yung kalagayan nito ni Shaira hanggang sa lumala na nga. Ngunit sabi nga ng nurse na ilipat na raw sa room 205 yung pasyente. Sabi naman ni Jordan, gising na ba yung pasyente? Hindi pa po samahan ko na lang po kayo. Pagpasok ni Jordan, pinigilan siya ng kapatid niya. Sabi ni Jeff, ba't ka nandito? Para i-check yung kalagayan ni Shaira. Wag na, dito na lang kami ni Leslie. At kapag nakita ka pa ni Shaira, baka lumala pa yung lagay niya. Baka magwala na naman siya. Sabi ni Jordan, bakit ba? Alam mong problema, asawa naman niya ako. At nagising na nga itong si Shaira. Kaya tumayo itong si Leslie. Tapos lumapit agad si Jeff, sabi niya, nag-alala kami ng labis sa'yo. Una agad nakita ni Shaira si Jordan. Sabi niya, Jordan, mabuti naman nandito ka. Maraming salamat at nagstay ka sa akin. Sabi naman ni Jordan, it's okay, Shay. Mabuti at okay ka na. Hayaan mo, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. At syempre, habang binabanggit ni Jordan na sasaktan si Christy, nakadungaw siya sa may pintuan. At nangako siya na hindi niya iiwan ito. Sabi niya, mangako ka sa akin, Shaira, na hindi mo na ulitin yun. Yung mag-suicide ka, hindi tama yun. Ha? Marami nagmamahal sa'yo, hindi totoo yan. Kasi nga sabi ni Shaira, wala na nagmamahal sa akin, wala nang sisay ang buhay ko. Hindi totoo yan. Nandito ako, si Tori, si Jeff, si Leslie. May mga nagmamahal sa'yo. Huwag mong isipin nag-iisa ka lang. Sabi ni Shaira, hindi totoo yan. Kayo lang ang buhay ko, kayong dalawa ni Tori. Kaya please, ipagpatuloy na natin na pag-usapan natin, magbalik na kayo sa buhay ko, Jordan. Kapag nawala kayong dalawa, hindi ko na alam kung paano pa mabuhay, kayo na ang buhay ko. Niyakap ni Jordan si Shaira at syempre, naghihinanakit itong si Christy kaya nag-walk out na lamang siya. Ngayon, tinawagan niya nanay niya, sabi niya, ma, anak, kamusta ka dyan? Anong kalagayan mo? Eto ma, pakiramdam ko nagigilty ako. Anak, huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi ma, nandun na tayo Wala naman kaming ginagawa ni Jordan pero apektado kaming dalawa dahil pakiramdam namin kami may kasalanan kung bakit naging ganito si Shaira. Naging collateral na nga sa mga ginawa namin.
sobra-sobra na yung nangyari sa kanya. Sabi naman ni Carmen, kahit anong mangyari anak, wala kang kasalanan. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo. Sige na anak, umuwi ka na dito. Kailangan ka ng anak mo. Sige ma, uwi na po ako. Ingat ka. Ngayon sabi ni Jordan, love, saan ka pupunta? Uwi na ako love. Para saan pa kung mag-i-stay ako dito, wala naman akong gagawin. Hindi, ihatid na kita. Hindi na love, okay lang ako. Magte-text na lang ako sa'yo kapag nakauwi na ako. Hindi, responsibilidad ko na ihatid kita. Yung pinangako ko sa'yo, sinabi ko sa'yo, tutuparin ko yun. Ikaw pa rin ang pinili ko. Kaya tayo pa rin na magkasama, ihatid lang kita. Tapos babalik ako rito sa ospital. Pagkatapos, sabi naman ni Leslie, ano ba naman itong mga pagkain dito sa ospital, walang kalasa-lasa. Sabi naman ni Shaira, tiisin mo na lang. Sabi naman ni Leslie, mabuti na lang talaga umepekto yung plano natin. Dahil ang totoo, inutusan talaga ni Shaira itong si Leslie na magpapaka-suicide siya at si Leslie yung tagabantay. Kailangan natin itong gawin. Kaibigan kita, alam ko ikaw lang makakatulong sa akin para makasakatuparan itong plano to. Kaya nga tinawag kita dito para in case na nawalan na ako ng malay, tatakbo ka para tawagan si Jordan para pumunta siya dito. Panatag ako dahil nandiyan ka, Leslie. Dahil ikaw mismo ang magliligtas sa akin. Sa'yo nakasalalay ang buhay ko. So sige na, takbo ka na, sabi ni Leslie. Kabaliwan tong ginagawa natin, kinakabahan ako para sa'yo Oo, kinakabahan din ako. Pero once na nag-successful to, I will make sure na mapapasa akin ulit si Tori saka si Jordan. So sabi naman ni Leslie, mabuti na lang talaga at nag-workout yung pinaplano natin. O diba, sobrang effective yung pagpapanggap ko. Nakita mo naman yung reaction ni Jordan kanina, diba? At halos hindi na nga siya makaalis dito sa tabi ko. Biglang pumasok si Jordan. Sabi ni Leslie, kanina ka pa pala nandyan. Jordan, tama ba? Lakas-lakas ang usapan namin ito ni Shaira. Di ba narinig sa labas? Hindi naman. Bakit? Aalis ka ba? Aalis ako. Kukuha ko ng mga gamit sa bahay kasi wala ka ng gamit dito. Kailangan mo rin ng pampalit ng damit. Di na. Huwag ka nang umalis. Ikaw ang kailangan ko, Jordan. Kahit na wala akong masuot dito kasi mas kailangan kita. Huwag ka nang umalis. Bakit? Dahil ba kay Christy? Sabi ko na nga dahil kay Christy, hadlang talaga siya di sana, sinabi nyo na lang na sana mamatay na ako. Diba? Sana, namatay na lang talaga ako para wala ka na siyang kaagaw. So, nagtantrum si Shaira, nagwala. Tinanggal yung gusto niya tanggalin yung dextrose. So, hinarap ni Leslie si Christy, sabi niya, ano ba? Hindi ka pa rin pala umuwi. Alam mo, ikaw ang dapat sisihin kasalanan mo to No? Ikaw may kagagawa na lahat ng to kung bakit nagpakamatay yung kaibigan ko. Nag-suicide siya dahil sa'yo. Dahil wala kang pakialam, napaka-selfish mo. Hindi mo na inunawa yung kalagayan ng kaibigan ko, sabi ni Christy. Ako ang legal na asawa ko, unang asawa. Kaya karapatan ko na samahan yung asawa ko. At saka ang asawa ko nagsabi sa akin na ihahatid ako. Sabi naman ni Leslie, talaga? Nasasabi mo pa yung mga bagay na yan sa ganitong sitwasyon? Malala ang kalagayan ng kaibigan ko. Kaya mabuti pa Christy, umalis ka na. So wala na rin nagawa si Christy, umalis na siya. Kasi kung papasok nga naman siya sa kwarto, lalo lang magkakagulo. Lalo lang lalala ang kalagayan nito ni Shaira. Samantala, dumating na nga yung psychiatrist at naka-schedule na nga si Shaira bukas para sa kanyang assessment. At suggest ng doktor na sana lagi siyang babantayan, huwag iwawala ang paningin sa kanya, at iiwas siya sa anumang stress na magpapatrigger sa kanya. Sabi naman ni Jordan, yes po Doc, susundin po namin yan. Teka, nasa nga pala si Christy? Nakita niyo ba siya? Sabi naman ni Leslie, nakita ko siya. Mukhang paalis na Sabi ni Jordan, pupuntahan ko siya. Saan ka pupunta? Sabi ni Jeff, pupunta ako si Christy. Bro naman, sa sitwasyon ngayon, mas kailangan ka ni Shaira. Tawagan mo na lang si Christy, maintindihan ka naman nun Sabihin mo na lang kung ano yung kalagayan mo dito at yung kalagayan ni Shaira. So tinawagan ni Jordan, love, nasan ka? Sabi ni Christy, nandito na ako sa bahay love, kararating ko lang. Huwag ka mag-alala. Kinakailangan ko na rin kasing umuwi kasi nakita ko na nagwawala si Shaira sa loob.
Hindi na ako pumasok kasi kapag nakita niya ako, alam ko lang nalalala ang sitwasyon. I'm really sorry, love. Basta, babawi ako sa'yo. Ha? Pero para sabihin ko sa'yo, mukhang hindi mo na ako makakauwi ngayong gabi, magdamag. Bukas na ako ng umaga uuwi dyan. Sige, love, naintindihan ko. Sige na, matutulog na ako, sabi ni Christy.